Naganap na ang salpukan ng dalawa sa pinakamalakas na team sa PBL o Filipino Conference. Ang dalawang team na din na ito ang inaasahan na magkaharap sa finals ng PBL AFC. Ang sagupaan ng Creamline Cool Smashers laban sa Signal HD Spikers. Expectation ng fans bigo. Alyssa Valdez pinagkaguluhan sa kanyang hometown sa Batangas. Gemma Galanza naitala ang lowest output sa kasaysayan ng kanyang volleyball career. At Michelle Gumabaw buhatera ira. Ito ang top 5 trending topic sa laban ng Creamline vs Signal. At number 5. Palitan ng facial hit sa pagitan ni Michelle Gumabaw at Ces Molina. Intense ang laban sa pagitan ng dalawang power spiker, ngunit mas pina-intense pa nito sa nangyaring sagutan ng facial hits. Nangyari ang insidente sa set 1 nung ma-shoulder hit ni Michelle si Signal libero via General. Naibawi naman ni Ces Molina si General sa umpisa ng set 2, nang tumira ng back row attack si Ces at masapul sa mukha si MG. Agad namang humingi ng paumanhin si Molina sa nangyaring insidente. Normal na nangyayari ang facial hit, lalo na pag intense ang laban. Kadalasang nangyayari ang facial pag gitgitan ng laban at sa pagitan ng mahahabang rally. Madalas na tinatamaan ng facial ang mga floor defender, especially mga libero. Ayos lang yan, Michelle. Ilang beses mang ma-facial, maganda ka pa rin. Sa ating numero 4, former FEU Lady Tamaraws reunited sa laban ng Signal vs Creamline. Tila nagkaroon ng big-time reunion ang mga former Lady Tamaraws, Jel Cayuna, Chinchin Basas, Giselle C. at Jen Casugot representing Signal HD Spikers. Kyle Negrito, Bernadette Pons, Rose Vargas, Kyle Atienza at Seth Domingo naman para sa Creamline Cool Smashers. Syempre, hindi mawawala ang kanilang daddy coach na si Coach Shaq De Los Santos. Nauwi ng Pink Nation ang panalo via 3 sets. Pasok sa number 3, Kyle Negrito na bash online. At Gemma Galanza lowest output sa kanilang volleyball career. Naitala ni Gemma Galanza ang lowest output nito tallying only 4 points. Panalo man ang Creamline Cool Smashers ay hindi pa rin nakaligtas si Kyle Negrito sa mata ng mga bashers. Sa isang harsh comment ni Miss Minchin, "I'm not complaining cause Gumabaw is doing so well. But alarming tong 2 games na walang attempts masyado MBs ha, tsaka pa ng bato sa left pin." Kung magpapatuloy ang ganitong mga sets ni Kyle Negrito kung saan may one-man team ito, tuluyang mababaliwala ang galing ni Gemma Galanza. Ngayon siguro panalo pero hindi tayo sigurado sa mga susunod. Sa ikalawang pwesto, Alyssa Valdez, instant celebrity sa Batangas. Kinuyog, pinaggaguluhan at minahal ng mga Batanggenyo si Alyssa Valdez sa kanyang first out-of-town game sa Batangas matapos ang pandemya. Nakakaantig naman ng isang fan ni Alyssa na ipinatatupan nito mismo si Alyssa Valdez. Limited time man ang papel ngayon ni Alyssa sa Creamline ay sinisigurado nito na ibibigay nito ang sapat na puntos para sa team. Sa laban nga versus Signal ay naitawid ni Alyssa ang set 2 kung saan hindi nito hinayaan na masilat ng Signal. 4,607 ang nanood sa Batangas Sports Center para suportahan ang Creamline at si Alyssa Valdez. Sa ating numero 1, Michelle Gumabaw buhatera ira. Walang duda, si Michelle Gumabaw na nga ang bagong buhatera ng Creamline matapos na magtala ng 20 big points in just 3 sets. Hiyang talaga si reigning best opposite spiker sa mga set ni Kyle Negrito. Evident din ng improvement nito sa kanyang floor defense at back row attack. As of the moment ay si Michelle Gumabaw na nga ang best scorer with 40 points. Kung magpapatuloy ang ganitong laruan ni Michelle, tiyak ako na si Michelle Gumabaw na nga ang next MVP para sa Creamline Cool Smashers. Way to go, Michelle Gumabaw! Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta!